sa ating lahat. Kanina ho natataranta ako. Why? Ang dami ho naming inikutan. Saan-saan kami sumuot. Sabi ko, hindi na ako kakabahang ng konti. Sabi ko sa kanya, kasi ano naman, kasama naman kita. Sabi ko sa kanya, kasi nung nag-speak ako dun sa Baguio, kay Apostol Gaor, Diyos mio, ang nangyari sa akin, naninervyos ako dahil meron nakalagay doon, 10 minutes more to go. Kaya natataranta na ako. Pero salamat sa Panginoon, sabi ko, may time limit ba uli? Yan, sabi ko sa kanya, hindi, wala daw ha. Kaya maghintay kayo. Okay ba yan? Wala kayong matutulog dyan ha. At sa umagang ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tunay nga pag gagamitin ka ng Panginoon, there are some obstacle in life. Tama ba yon? Alam niyo, nung umuo ako sa Kanya, hindi pa ako inuubo. 3 days bago ako pumunta rito, naku, inubo na ako. Ayun ko anong nangyari. Tapos sabi nung anak ko, ano kaya, i-cancel mo na lang. Naku, sabi ko, patay ka. Ba't ako magka-cancel? Inuubo ka eh. Sabi ko, hindi, gagaling na yan. Pero nung mga ilang araw na, sabi ko, Lord, ano ba ang gagawin ko? Pero alam ko kasi, minsan pag may plano ang Panginoon, gumagawa rin ng kaaway. Tama ba yon? No, marami kang pagdadaanan, it's because nais niyang hadlangan yung gawain ng Panginoon. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi laging patatalo. Amen ba? Sige, palakpakan mo nga si Lord. Hindi laging patatalo, kaya pag inubo ko ng konti, kasama yon sa aking preaching. Okay ba yon? Amen. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay mabuting Diyos. O nga, sabi nga po ni Pastor Jaime, sa edad ko, hindi ko rin alam na nakakapag-travel pa ako. Dahil sa aming mga edad, ang gusto na lang namin ay umupo. Tama ba? 71 ko na po. Baka hindi niyo pa alam. Sino ito 71? 72. Wala na nagsabi. Okay. Kaya mga kapatid, kaya pa nating gumawa kay Lord. Amen? Ang sabi ko noon, kaya gusto kong mag-mission at pumunta sa mission field, kasi sabi ko, pag ako ay may edad na, uupo na lang ako dyan, iisipin ko lahat ng mga ginawa ko. Pero na Lord never stop using me sa kanyang gawain. Bakit? If you are open to the works of the Lord, gagamitin ka palagi ng Panginoon. At hindi yung edad mo ang makakahadlang para hindi ka makapaglingkod kay Lord. Sige, palakpakan nyo nga si Lord. Maraming mga tao, ang daming dahilan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, iniisip nila, sila na lang. Dito na lang ako. Pero nung sinabi ko sa Panginoon, Lord, gagawa ako sa'yo, magkatrabaho ako sa'yo, inoffer ni Lord yun sa akin. Ginrant ni Lord yung request ko. Sabi ko nga, kung bata-bata pa ako, siguro mas marami pa akong narating. No? Kaya sa umagang ito mga kapatid, kanina pinapakinggan ko kayo eh, sanay na kayo sa first fruit. Sabi ko yung binasa nilang verse kanina, sabi ko, yun yung sermon ko ah. Pero sa umagang ito, merong kakaiba. Amen. Sabi nyo, merong kakaiba. Maaring alam na nyo, pero gusto kong dagdagan yung kaalaman ninyo. Amen? Papaano kayong mag-overflow at papaano nyong itataas muli ang giving nyo sa first fruit ninyo. Okay ba yon? At pag makinig ho kayo ngayong mga kapatid, lalawak ang inyong kaalaman. Mas lalo pa, siguro next year, magdo-double yung first fruit kasi hindi na lang yun ang hihilingin sa inyo ng Diyos. Sabi niya, paano yan? Mamaya makinig kaya. Papaliwanag ko sa inyo. Kaya sa umagang ito, tayo muna yung manalangin, Lord, in the name of Jesus, we pray and declare, Father, as we read and as we study your words, Panginoon, Lord, kumilos ka, Panginoon. Gamitin mo po yung aking bibig, Panginoon, na maipaliwanag ko, Panginoon. Hallelujah, the blessing through prayers fruit, Lord God. Hiniling ko sa iyo, Panginoon, madagdagan ang kanilang kaalaman. And we claim, Father, sa mga testimony na ilalatag ko ngayon, Panginoon, Lord, ma-encourage sila at gamitin mo ko, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ngayon pa, pag-aralan po natin ang blessing through first fruit. Narinig ko kanina, sinabi ninyo yung mga pagpapala na nakakamit nyo sa first fruit. Ang first fruit po, isa sa mahirap gawin. Tama ba? Hindi. Mahirap.
Kasi ang gagawin mo, yung iyong pera, ay kailangan mong ipunin. Ibig sabihin yan, kung 1 month salary ang aanuhin mo, yung isang buwan na yon hindi mo gagastusin, ibibigay mo kay Lord. Tama ba? Hindi lang partial, no? Kundi lahat. Yung kaya niya nang ibigay, lahat. Ito ho kasi ginagawa ko sa amin. Dahil alam ko ang first fruit ay ibibigay ko kay Lord. Kaya pagdating ng December, maraming pera. Tama hindi? May bonus, maraming mga ibinibigay. Kaya kailangan may pera ka. Ang ginagawa ko, nagsisave ako para January. Kaalaman niya, ha? Para pagdating ng January, hindi ko uutangin yung first fruit ko. Kasi minsan, paano kaya yan? Ay, kasi nautang ko naman na yung first fruit ko, wala na akong ibibigay. Kasi marami akong gastusin. Kaya ang ginagawa ko, sabi ko kay Lord, Lord, December pa lang, kailangan magdodouble ako. Para pagdating ng January, yung aking first fruit, maibigay ko sa Kanya. Direkta. Gawin niya yan. Tingnan nyo. Kaya dito sabi niya, Proverbs 3, 9 and 10, sinabi niya rito, na ibigay ninyo o kaya ilagay ninyo ibigay ninyo yung first fruit sa Panginoon. Bakit? Number 1, sabi niya, first fruit is a principle of honor. Nandiyan na ba? Sabi niya, ang first fruit daw ay prinsipyo ng honor. Yan. Sabi niya, meron dito, ang ganda. Ngayon ko lang nalaman yan. Wala akong ganito sa bahay namin. Sabi niya, honor the Lord with your wealth and with the best. Pag sinabi nating best, pinakamaganda. Amen? Pag sinabi mong honor, yung best ang ibibigay mo. Sabi niya, the best part of, sige, anong sinabi niya? The best part of, yun. Hindi lang pera. The best part of everything you produce. Kaya pag sinabi nating first fruit, hindi lamang yung pera mo, pati yung iyong mga ani, first fruit din. Sabi niya, everything. Sabi mo nga sa katabi mo, everything. Yan. Sabi niya, pag sinabi mo everything, lahat-lahat yon. Hindi lang pera. Ito ho yung nangyari sa akin. Sabi ng Panginoon sa akin, you level up your giving. Sabi ko, saan banda, Lord? Sabi niya, ibigay mo, hindi lang ang personal, everything, pati December. Nag-iipon ako, di ba? Sabi ko sa inyo, nag-iipon ako para pagdating ng ng January, hindi ako kakapusin. Pero sinabi ng Panginoon, bigay ko lahat. Nag-isip ako, sabi ko, Lord, totoo ba to? Ang nangyari ho sa akin, marami ho akong tinanggap ng December. Hindi ko ho binilang. Sabi ko, saka na ako magbibilang. Pag halimbawang kasi busy pa ako. Nakabalunbon yun. At ang sabi ni Lord, everything you have now, give it to me. Marami yan. Kasi lahat Sabi ko, Lord, hindi naman to kasali sa first fruit. Nagrason pa kay Lord, no? Hindi naman to kasali sa first fruit. Aalisin ko pa yung tithes ko dyan, aalisin ko pa. Ang dami ko sinabi. Sabi ng Panginoon, you give it all to me. Mamaya, malalaman nyo paano nangyari. Ngayon, kasama ho ako sa Turkey. Sabi ni Apostle, maglabas kayo ng 50,000 para down payment ninyo. Tapos hulog-hulog na. Nakapagbigay na ako ng 22. Tapos sabi ni Lord sa akin, nag-withdraw ako sa bangko ko. Kasi meron kaming covenant ni Lord na ang sinasabi ko, Lord, aalis ako sa mission, pero hindi ako mag-withdraw sa bangko. Pwede mong kausapin si Lord Naniwala ba kayo doon? Yun yung sinabi ko sa kanya. Sa time na nagpupunta ako sa lahat ng mission field, maniwala ho kayo, hindi ho ako nag-withdraw sa bangko. Si Lord ako nag-withdraw kasi meron akong pinunta sa kanya Nag-withdraw ako ng 50,000, pambayad ko ng Turkey. Sabi ni Lord uli, pati yan ibigay mo. Pati yan ibigay mo. Hawak-hawak ko na yung pera. Sabi ko, Lord, di ba? Pambayad ko to sa Turkey.
Sabi ng Panginoon, ibigay mo yan. O yan, kaya dyan muna ako, abangan ang susunod na kabanata doon. Ayan na, sabi niya, number 1, ang first fruit daw po, yan na, sabi niya rito, is a principle of honor. Pag sinabi mong principle of honor, ginagalang o siya ay iyong ino-honor sa pamamagitan ng una sa lahat ng nasa iyo. Sabi niya, when you give the first. Kaya January pa lang, ewan ko lang kung ano nangyari, January pa lang, first week pa lang ng January, January 1st, kailangan iniipon na yung first fruit na yan. Do ang kasanayan ninyo ay last week, kailangan nakaipon kay Lord. Tanong, inipon ba? Oh Lord, ito muna ha. Bali, may kasunod naman. Sabi niya, you are giving the first to God. Sabi niya, when you give the first, you acknowledge God as your source. Amen ba? Pag ikaw ay nagtitiwala na ibibigay mo yung una sa lahat, you trust God na kaya niyang ibigay sa'yo ang lahat. No? Pag kinausap ka ni Lord, huwag kang magsabing hindi o ayaw mo. Why? Because when you give it to God, mas marami ang ibabalik ni Lord. Palakpakan mo nga siya. Hallelujah! Mas marami siyang ibabalik. Bakit? Sabi niya, you declare trust, not fear. Pag ikaw ay nagbigay sa Panginoon. First fruit say, God, you come before needs. Ang sinasabi mo pag nagbibigay ng first fruit sa Panginoon, Lord, ikaw muna bago ang pangangailangan ko. Can you say to God that one? Pwede bang sabihin sa ating mga nanay, sa mga estudyante, napakahirap yon. Dahil alam mo na marami kang gastusin. Pero if you trust the Lord, you say, ikaw muna Lord, before my needs. Yan po ang first fruit. Sabi niya, number 2, first fruits activates blessing. Pag ibinigay mo yung first fruit mo, sabi niya, it activates blessing. Ina-activates mo lang. Hinahayaan mo lang na magising yung mga pagpapalang para sa'yo. Hallelujah! Hindi yun mahihinto. At ang susi nun, giving your first fruits. Bakit kasi? Kasi tight sanay na tayo dyan. Tama ba? Alam mo na ang magbigay, alam mo na ang mag-sow ng seed. Pero yung first fruit, mahirap yan. Pero it activates blessing when you give your first fruits to God. Bakit? Sinasabi mo, Lord, ikaw muna bago ang needs ko. No? Sabi niya, it activates blessing because Proverbs 3:10 said, then your barns will be filled. Hallelujah. Yan yung pangako ng Panginoon pag binigay mo yung first fruit mo. Ang pangako niya, your barns will be filled. Maaring ang barns mo ay wallet. Maaring ang barns mo hanap buhay. Maaring ang barns mo tindahan mo. Maaring ang barns mo pagsasaka. Pero God promised, He will fill it. Pupunuin niya. Sige, palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah! Maaring sa pitaka mo, ay, yun lang ang pera mo. Pero sinabi ng Lord, if you give your first fruit, your barns will be filled. Ngayon sa umagang ito, sinong gusto puno ang pitaka, taas ang kamay? Hallelujah! Sinong gusto ang tindahan niya, marami siyang pupunta sa kanya mamimili? God said, January pa lang, first pa lang ng January, gawin mo na. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sige, gawin mo. Ginawa mo na ba? Ha? Ginawa mo na ba? Sabi niya, una pa lang
Kaya nga sabi ko sa inyo, nung sinabi sa akin ng Panginoon, ibigay mo. Sabi ko, Lord December to. December ito, Lord. Hindi to January. Pero when you hear God, sabi niya, God responds to obedience. Sabi niya, first fruit repairs to the first income. Ano man ang tinanggap. Meron akong isang member sa church. Pag-aari niya ang isang 7-Eleven. Tinuro namin sa kanya ito. Dahil first time na nagturo kami, medyo hindi pa nila makuha yung kabuuan. Yung lahat ng pera mo ibibigay mo. Sabi ko, sige, ganito gawin natin. I-try mo yung una. Una muna. Subukan mo lang. Sabi ko sa kanya. That time, wala ho pa siyang, meron pa lang siyang tindahan sa palengke ng mga ukay-ukay. Sabi niya, sige nga, subukan ko kung to talagang totoo. O, di ba? Minsan ganun tayo. Sinusubukan natin kung totoo. Manaririnig tayo, may nagtitestimony, pero hindi mo nararanasan. Kaya sabihin mo, subukan ko nga kung totoo. Sinubok niya. Dahil ang tinda niya ay ukay-ukay. Pagbukas niya ng January, maraming mga ukay-ukay na suki niya na nagpunta. Sabi niya, dami to ha. Kasi ang dami. Sabi, ibigay. Alam niyo nangyari. Sabi niya, tinuro kailangan kong gawin. Binigay niya yung unang linggo ng kanyang income. Inabot niya sa pastor. At alam niyo, ang nangyari mga kapatid, yung kanyang lupa, inarkila ng 7-Eleven. Hinire. Nagpagawa ang 7-Eleven ng pwesto at kumikita siya ng 70,000 a month because of that. Why? Sabi niya kasi, God responds to obedience. And when He responds to obedience, you will overflow. At sabi niya, first fruits that not reduce you, it position you for increase. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka mawawalan. It position you for increase. Kaya wag ho kayong matakot na ibigay inyong first fruit kay Lord. Amen? At kung ngayon habang ako'y nagsasalita mga kapatid at hindi nyo pa sinubukan, pag uwi nyo sa bahay ninyo at hindi pa kayo nagbigay, meron pa po na pwede kayong magbigay. God honors your first fruit. Meron na naman ako dahil marami akong napuntahan. Kaya ang ibibigay ko sa iyo ay, sabi niya dito, ang lahat na maririnig sa akin ay puro testimony halos. Sabi niya, you don't give because you have plenty. You give first. So, blessing can follow. Tama. Hindi tayo nagbibigay dahil marami tayo. Kaya tayo nagbibigay because we want to have that blessing follow our everyday life. Ano ang sabi sa Psalms 23 verse 6? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Sabi niya, surely, sigurado ako. Amen ba? Sigurado. Hindi ka tumataya ng loto kung mananalo ka o hindi. Ang pangka sa Panginoon, sigurado, it will follow you. The blessing will follow you if you are obedient to God. Yan ho ang sinabi niya. Okay, next. Ano pa ang sinabi niya? Sabi niya po dito, sabi niya, first fruits breaks the spirit of delay. Wow. Ganda niyan. Pag binibigay mo ang yung first fruit, sabi niya, ito yung utos ng Panginoon Sabi niya, bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. Tapos sabi niya, do not cook a young goat in the mother's milk. Ano ibig sabihin nito? Minsan kasi, di ba, sa lumang tipan, bawal kasi na magluto ng buntis. Kaya sabi niya, wag. Ang ibibigay mo, yung talagang best sa Panginoon. Sabi niya, anong sinabi niya rito? Bring. Sabi mo, bring. Dadalin mo. Sabi niya, idadalin mo siya.
Tapos ihahandog sa bahay ni Yahweh. Ibibigay mo sa Panginoon. Tapos sabi niya rito, pag yun ang ginawa mo, it breaks delay. Sino sa inyo ang may pangangailangan na hanggang ngayon hindi nyo pa nakakamit? The susi is your first fruit. Amen? Sabi niya, it breaks the spirit of delay. Wow! Napakaganda ito. Yan, tuloy ko na doon yung aking testimony. Binigay ko ho yung aking first fruit ngayon. Sabi ni Apostol, January pa lang, makakamit, hindi maaalis tong January ito na hindi nyo makakamtan. Ang babayaran ko po sa Turkey is 150,000. Hindi ko na alam mo yung nakabalot kung ano yung sabi niya. Ibigay mo yan sa lahat ng lingkod ng Panginoon. Siyempre, lahat ng mga kilala ko na talagang pinagbigyan ko. Sabi ko, Lord, itong 50 na to Panginoon, anong gagawin ko? Ibigay mo yan sa mga man of God. Tapos anong nangyari mga kapatid? After nung binigay ko yun, dinarelease ako, pero malaki yun ha. Kasi hindi naman yun first fruit eh. Advance. Tama. Advance yun. Kasi meron ako eh. Anong ginagawa ko noon? Hinahati-hati ko. Ibig sabihin kasi weekly ang aming tinatanggap sa church. Sa school naman ang tinatanggap namin ay 15:30. Doon pa lang sana. Pero sabi ng Panginoon, withdraw mo yan. Tapos yung December mo, lagay mo lahat dyan. Alam niyo mga kapatid ang nangyari. Ngayon pa lang, bayad na po ako sa aking Turkey. Palakpakan niyo si Lord. Hallelujah. Sometimes God requires obedience. No? Kung sinabi ko sana, wag na, alam mo naman na Panginoon, di ba na? Pwede mo naman diskusyonin si Lord. Ako bisa nakikipag-diskusyon ako eh. Lord, ganito eh. Pero sabi ko, Lord, di ba Lord, meron tayong kontrata? Sabi ko pa kay Lord, kontrata. Sabi ko sa iyo, Lord, hindi ako mag-withdraw sa pera ko. Hindi ako mag-withdraw, Lord. Di ba kontrata natin yon? Ba't ngayon mag-withdraw ko? Parang may mali, Lord. Sabi ko pa, hawak ko na yung 50,000, malulutong pa nga eh. Sabi ko, bigay mo lahat yan. If I did not obey, meron bang bumagsak sa aking 150,000? Wala. That is obedience to God. Amen. Just obey. Kasi pag sinunod mo si Lord, merong blessing na kasunod kasi. And God testing you. Kung yun ba'y ibibigay mo so that the windows will open and magkakaroon ka ng maraming pagpapala. Try it. Baka may kinakausap na ngayon si Lord sa inyo. Maniwala kayo mga kapatid. That is my experience. No? Sabi niya, it breaks. Kasi nag-iisip na ako eh. Sabi ko, Lord, kinuha mo tong 50? Advance ito? Sabi naman ni Apostol sa amin, hulog lang. Oh, pagkatapos babagsak ko na yung 50,000, sabi niya, hindi mo kukunin yan. Bigay mo lahat yan. Tinitingnan lang ni Lord kung paano kang mag-uobey. Na sometimes sa buhay mo, yun na lang ang meron sa'yo. Pero ibinigay mo kay Lord. And pag ginawa mo yon, nandun na, open na sa'yo ang pagpapala. Palakpakan mo nga si Lord. Ganun po si Lord. Meron mo siyang ginagawa sa atin. Pag halimbawa tayo ay sumunod sa Kanya, sabi niya, siya, i-cancel niya yung delay para sa'yo. No? I remember, my time po sa buhay ko, sabi niya, first fruit forces heaven to respond. Naku, ang hirap, no? No? Para bang inaano mo na, pinipilit mo. Sabi niya first fruit forces heaven to respond. Bakit? Sabi nga, your purse will be filled with overflowing. Pangako ni Lord eh. Kaya pag pinigay mo sa Kanya, you force God. Galing, no? Hallelujah, you force God. Sino sa inyo ang merong ATM card? Ako, hindi ako gumagamit ng ATM. Kasi one time, kapipindot ko, iba ho na pindot ko. Kaya bank book na lang ako, mas sigurado ko. No? Wala rin akong GCash. Kasi baka ano mapindot ko.
Sabi ng mga anak ko, huwag ka nang mag-Gcash, huwag ka mag-ano, baka may anong pindutin mo. Kasi nga, minsan nakakapindot ako. Sabi ko, bakit may pera ako dito na wala naman ng lahat? Anong ginawa mo? Bewang ko. Pumindot-pindot lang ako. Kaya ngayon, ang ginagamit ko, bankbook. No, sabi niya, it forces heaven. Hindi mo alam pag ikaw ay sumunod kay Lord. Sabi niya, meron nang inihanda si Lord para sa pangangailangan mo. Hallelujah! Meron nang sinasabi, Panginoon, ang Panginoon, o yan, bibigay mo yan. Hindi patutulugin na Lord. It forces heaven. Hallelujah! Karanasan ko po yan, mga kapatid. No? Ilagay ko lang. Alam nyo ang nangyari sa akin, pinapatotoo ko to sa mission. Minsan kinakausap tayo ni Lord. But sometimes, hindi siya makakilos sa ating buhay. Why? Kasi ayaw nating makinig. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw mong makinig. Dumating ho ako sa sitwasyon na sinasabi ko sa inyo na nagpapaaral pa lang po ako ng anak. Narinig niyo na itong testimony ko, pero para sa inyo mga estudyante at saka bago pa lang akong makita, gusto kong ipatotoo to. Mahilig ho ako na taong mag-ipon. Kahit maliit pa lang ang tinatanggap namin sa church, mahilig akong mag-ipon. Dumating po ang aking pangarap para sa aking mga anak ay makatapos ng pag-aaral. Yun yung isip ng nanay. Yun ang isip ng tatay. Pero ang Lord, meron siya nakahanda para sa atin. Amen? Nung sinabi sa akin ng Panginoon, nakaipon na ho ako, magpa-college pa lang yung aking panganay, sabi ng Panginoon, ibigay mo yung pera mong yan. Sabi ko, Lord, paano ko itong ibibigay? Pang-college ng anak ko to. Di ba? Mahirap? Tama ba ako? Sabi ni Lord, bigay mo. Alam niyo mga kapatid, hindi ko naman agad binigay. Kasi siyempre nga, pag-aral ng anak ko eh. Pero ito nangyari. Hindi na ako makatulog. Sinasabi sa akin ng Panginoon, ibigay mo yung pera mo. Kaya ang gagawin ko, pakawalan siya. Sabihin mo, pakawalan. Kailangan kong pakawalan. Ito ang nangyari. Ibinigay ko yung pera ko sa Amerikana. May missionary. Amerikana yon. Sabi ko, Panginoon, bakit dito sa Amerikanang ito? Dollar ito, ako peso lang. Unknowingly, hindi ko alam na itong Amerikanang to may pangangailangan. Nadukutan sila sa NAIA. Hindi ko naman alam. Diba? Kaya si Lord, alam niya yung kailangan mo. Hindi naman siya nagsasabi. Kasi kung sinabi niya sa akin, pautangin mo, kundi ko pautangin talaga. Dollar ang pera niya eh. Hindi siya kumikibo. Dahil hindi na ako makatulog. Nagkakaroon na ako ng insomnia. Tagal ko bago pinakawalan eh. Siyempre, pang ano ng anak ko, college na yung anak ko eh. Siyempre sabi ko, Lord, pag pinakawalan ko ito, paano magkitest yung anak ko? Ang dami kong, Lord, paano? Ito palang Amerikanang ito, nasa Amerika, sabi niya, pupunta ka ng Pilipinas, makakamit ka ng babae, dadalhin mo sa Amerika. Tapos sabi naman niya, Lord, sino? Yun ang tanong niya. Ako naman, Lord, ba't ko ibibigay? Dalawa kami. Kinakausap ni Lord, pareho. Tapos sabi niya, mamimit mo siya. Hindi naman di-describe kung sino eh. Ang dami ho niya napuntahang lugar. Nakarating ng Luzon, nakarating ng Visayas, nakarating ng Mindanao. Sabi niya, Panginoon, wala pa naman yung sinasabi mo sa akin, specific babae. Alam niyo nung pinag-aralan ko to, marami kaming kinausap ni Lord. Marami rin kaming kinausap. Pagkatapos, ako naman, ayaw ko talaga ibigay, ayaw ko talaga pakawalan. Kasi nga nag-aaral yung anak ko, inipon ko nga. Remember, inipon ko. Tapos sabi ko, Panginoon, kung talagang ikaw ito, kailangan tulungan mo ko. Kasi ayaw ko talaga i-release. Mahigpit yung, kumbaga sa nanay, talagang tinali mo ng handkerchief. Tawag makawala. Nag-isip ako, sabi ko, baka naman siguro, pag binigay ko to, babalik sa akin. O, tinan mo, minsan may iniisip tayo, inuunahan natin si Lord.
baka pag binigay ko to, babalik sa akin. Eh, hindi binalik. Sabi ko, patay ako nito. Eh, exam ng anak ko bukas. Wala akong pambayad ng exam. No exam, no permit, no test. Paano ako niyan? Sabi ko. Pinakawalan ko. Pag uwi ko sa bahay, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, wala naman ako pera. Yun ang kakaiso ng ipon ko, Panginoon. Sabi mo, ibigay ko. Paano yung anak kong magtitest? Eto na po, nangyari. Tumatakbo yung anak ko. Hindi pa ho ganun ka tumatakbo yung anak ko palapit. Sumisigaw, Nay! Nay ang tawag na sa akin, Nay. Kunyari, aging gagalit ako. Alam niyo, aging gagalit? Yung kunyari, galit ka para hindi ka maunahan. Ganon ang ginawa ko. Bakit? Ganun pa ha? Para ako sisisihin man ako, naunahan ko. O, di ba? Naunahan mo! Bakit? Sabi ko sa kanya, alam mo may nangyari sa school. Ano yung nangyari? Kasi akala ko sabi niya sa akin, Ay, hindi mo ako binayaran ng test. Hindi ako nakapag-test. Kasi akala ko ganun lang sasabihin niya, kaya aging gagalit ako talaga. Bakit? Ganun pa eh. Tinawag ako sa deans. Dahil ang taas ng NCEE ko, NCEE pa lang noon, Nay, wala akong babayaran. Lahat ay sagot ng school. At may allowance ako. 2,000 pa lang ang allowance every month. Ay, ang galing kong magbilang. Sabi ko sa'yo, magaling ako mag-ipon eh. Nagbilang ako agad. 2 times 10. O, di ba? 2,000 times 10. 20. 4 years. Sige, bilang tayo lahat. Ilan? 4 years. 2 times 10? 2,000, di ba? O, 4 years. 4 years. Walang tuition fee, may allowance pa. O, sinong kumita? Ako, di ba? Amen. It breaks delay. It breaks delay. If you obey the Lord, it breaks delay. Pagka halimbawa pinakawalan mo, mas maraming kapalit, estudyante. Paano ako magbibigay ng first fruit ko eh? Kulang pa nga sa akin tong baon ko. Subukan mo. Amen. At yun ang nangyari. 4 na taon na nag-aral ang anak ko, wala ko akong binayaran. Meron pang bonus. May allowance pa siya. At ano nangyari? Nung ibinigay ko po yung pera doon sa Amerikana, hindi ko alam na nakawan eh. Saka lang niya inamin sa akin nung matagal na. Sabi ho ni Lord, that is the woman you will bring to America. O, ilang bonus? Dami. It breaks delay. Amen. Sabi niya, it breaks delay kung susunod ka kay Lord. At ano nagsasabi niya, obedience will not reduce you, it position you to increase. Pagdating ko sa Amerika, ito na, hindi pa ako nakakasakay ng aeroplano. First time in my life, nakasakay ako ng aeroplano. Hindi nga ako nakakaalis eh. Paano ako punta ng Amerika? Takot na takot din ako. Lahat ng fear na sa akin. Pero alam niyo ba mga kapatid, nung pumunta na ako sa Amerika, first time, ito mga bonus ko na lang ito eh. Alam mo, isa lang ang sinasabi ko, pinapatayo ako ganito. Ngingitian ko lang sila. Hello, good morning po, I'm from the Philippines. Yun lang. Oh, alam niyo, pag natapos ko sinabi nun, panatayuin ko dyan sa harapan. Sabi, let's handshake our visitor today. Pag hinandshake ako, maaligas-gas yung kamay ko. Sayang lang, hindi ako nagbigay ng bulsang malaki. Kung alam ko lang sanang ganun, di pagpunta ko doon, gumawa na ako ng maraming bulsa. Hindi ko naman alam. Sabi ko, ano ito? At umuwi ho ako ng Pilipinas sa maraming pagpapalang nakamit ko. Noon po, ang palit pa lang ng dollar nung mababa pa lang. Nag-uwi ako ng $2,500. That is another blessing and another bonus because I obey God to give all and my best to Him. Hindi pa tayo marunong ng first fruit noon, pero alam ni Lord, yun ang best mo. Amen ba? Sabi niya, it will not reduce you. Sabi niya, hindi ka marireduce, kundi lalo pang pagpapalain ang buhay mo. Amen. Sabi, ano pang nangyari? Dito na tayo. Sabi niya, first fruit forces heaven to respond. Psalm chapter 3, verse
Proverbs 3 verse 10, yeah, your barns will be overflowing. Sabi niya, first fruit breaks the spirit of lack. Yung pagkukulang. Di ba? Marami tayong kulang eh. Ano yung pagkukulang natin? Yung mga pagkukulang sa finances. Ano pa? Pagkukulang natin sa mga pangangailangan. Pero pag binigay mo ang best mo sa Panginoon, sabi niya, pagpapalain ni Lord ang buhay mo. Amen? Sabi niya, the widow of Sarepta, kilala niyo yun, di ba? Magkaroon ng tagutom. Nung nagkaroon ng tagutom, itong babaeng ito, iniisip niya na sa sarili niya. Sabi niya, mamamatay na kami. How many sa inyo, ganun ang nainiisip ninyo kuminsan? Ito na lang. Next time, mangungutang na ako. Di ba? Minsan iniisip mo, pag may babayaran, nanay, pag may babayaran kayo, iniisip nyo na yun, saan kaya ako lalapit? Ito yung kasaysayan ng balo. Sabi niya, mamumulot na lang ako ng kahoy, mamumulot na lang ako. Ito na lang, isang dakot na harina ang gagawin ko para mabuhay kami. At after na kainin namin ito, mamamatay na kami. Kumbaga yun na ang kanyang best, no? At hihintayin na lang nilang dalawang maghingalo sila. Sino sa inyong magulang na nais niyang makita yung anak niyang paisa-isang hinga? Masakit sa magulang yun, right? Ito ang nangyari. Dumating sino dumating? Propeta Elijah. Alalahanin po natin yun na ay tagtuyot nung panahon na yun. Pag sinabi nating tagtuyot, wala ay tubig. Eto si Elijah na, pagod na pagod, hingal na hingal maaari. At nung hingal na siya, kailangan niyang uminom ng tubig. Ito yung karakter ng babaeng balo. Nung sinabi ni Elijah, pwede bang pahingin ng tubig mo? Hindi niya sinabi. Ito nga lang ngayon, wala nang tubig eh. Alam mo na nga tagtuyot eh. Pupunta ka pa rito sa akin. Eh ako balo, ikaw hindi. Pwede di ba? Pwedeng magrason. Pero sabi niya, nung sinabi sa kanya yun, agad-agad tumakbo siya. Pagtakbo niya, sabi nila, sandali. Pwede bang lutuan mo ako ng pagkain? Humiyak na yung babae. Alam ng Diyos mo. Na ang natira sa akin ay isang dakot lang na harina at konting patak ng langis. Na once na kinain namin yon, mamamatay na kami. Ano ang sabi ni Elijah? Huwag kang matakot. From this day, sa 3 taon ng buhay mo, hindi ka magugutom. Hallelujah. Hindi ka mawawalan. Sabi niya. At anong nangyari? Pwede matakot ang babaeng balo. Paano naman ako maniniwalang totoo ito? Di ba ganun tayo minsan? Ibigay mo yung 10 bahagi mo kay Lord. Totoo kaya yan? Ibigay mo yung first fruit mo para pagpalain ka. Nakakarinig na tayo ng mga salita. Totoo kaya yan? Pero ngayon, hinahamon tayo ni Lord dito eh. At nagulat siya nung ibinigay niya sa kamay ng lingkod ng Diyos. Anong nangyari? Pagbalik niya, niluto. At nagluto. For 3 years, hindi nawala ng babaeng balo. At yon ang hamon ng Diyos para sa inyo sa umagang ito. Hallelujah. Hindi ka mawawalan pag ikaw ay nagbigay para sa ating Diyos. Amen ba? Alam niyo ang nangyari dito? Sinabi niya, ayan, Ezekiel 44 verse 30. Sige nga, basahin natin kung anong sinasabi niya. Go! Hinto. Saan daw? To the priest. One time may nagtanong sa akin, Ma'am, tawag kasi nila sa akin yon. Saan namin ibibigay yung first fruit? Ayaw ibigay sa akin. Kasi pag tinatamaan kong magsermon, pag nag-sermon ako tinatamaan, ayaw niya bigay. Sabi ko sa kanya, ikaw, saan mo naiisip ibigay? Binalik ko sa kanya yung tanong, ma'am, pwede ko bang ibigay sa gawain ng simbahan? Pwede naman.
Pwede naman eh. Pero hayaan mo yung simbahan ang manalangin sa'yo at mag-bless sa'yo. Tama ako? Hindi. Pwede naman. Sabi ko sa kanya, ganito gawin mo. Ibigay mo siya proportionally. Magbigay ka doon sa priest, magbigay ka doon sa church. Pero alalahanin mo, yung pastor mo, siya yung lumuluhod sa'yo sa panalangin. Amen? Sabi ko, aanuhin natin ang magandang church. Aanuhin natin na pinakamalaking church. Wala ka namang pastor. Tama? Aanuhin mo ang ganda-ganda mong simbahan, yung pastor mo, wala namang kinakain. Proportion ibigay mo at ibigay mo ang mas malaki sa pastor mo. Mag-divide ka. Tapos sabi niya, ganun ba yun, ma'am? Oo. Sabi ko sa kanya, ayaw mo ibigay sa akin, diretso na. Ayaw mo ibigay sa akin dahil tinatamaan ka ng sermon ko, bahala ka sa buhay mo. O, di ba? O, di ba? Minsan tinatamaan tayo eh. Alam niyo pag tinatamaan ka, binabago lang ni Lord yung character mo. Amen ba? Kaya baka may tinatamaan si pastor, ayaw niyo na ibigay yung first fruit sa kanya. Ha? O yan. Sabi niya, it belongs to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Palakpakan mo nga si Lord doon. Hallelujah! Sabi niya, blessing will rest in your household if you will give your first fruits to your priest. O baka naman yung iba sa inyo ang daming ibinigay doon sa nagbisitang pastor lang, tapos yung pastor nyo kinalimutan nyo. Mali! Una muna si pastor nyo. Kasi siya yung lumuluhod sa inyo kay Lord. Amen. Kaya meron din isa na naman nangyari sa akin. Ito makinig kayo, ang dami kong experience. 71 ba naman na ako, kaya gano'n, marami akong experience. Meron kami isa. Itong sinabi niya sa akin, ma'am, wala akong tiwala. Kinamitan pa ng word na tiwala. Sabi ko, saan? Doon sa yung sinisermon mo. Hindi mo ka magbigay. Ganun ako ka-blunt. Di ba? Di mo kang mabigay. Ayoko ibigay, sabi niya. Di mo kang mabigay. Bakala ka sa buhay mo. Sabi ko rin sa kanya. One time nagsisi. Lumapit sa... Nagsisi. Sabi niya, patawarin mo ko. Kasi yung dapat ko ibigay sa'yo, sobra pa na binayad ko nung nagkasakit ako. Sino sa inyo gustong ganon? Ayaw, di ba? Give it to your priest so that a blessing may rest in your household. Pagpapalain ng Diyos ang anak mo, pagpapalain ng Diyos ang asawa mo, pagpapalain ng Diyos ang lahat na meron ka. It's because you give your first fruit to the Lord. Amen? Sinong nahamon na? Wala pa rin. Sabi niya, ibigay mo. Pag binigay mo kasi, sabi niya, hindi ka nauubusan. Amen? Continuous siya. No? Naranasan ko, sabi ko nga, meron kaming covenant ni Lord Lord, hindi ako mag-withdraw. At nung nakarating po ako ng seven na bansa, ang narating ko, 2025. Hindi basta pera yun, ha? Ito yung mission mo. Mababa yung, ito lang ang Pilipinas, mahina na eh. Tapos sabi ko sa kanya, Lord, oo nga, no? Kasi hindi ako nagbibilang. One time, tinanong ako ni Apostle, sabi, Pastor Alita, ilang bansa ang narating mo ng 2025? Hindi ko alam. Di naglista ako. Sabi ko, Apostle, 7 bansa. O saan mo kinuha yung pera na yon? O nga, no? Saan mo kinuha? Ito yung nakita ko. Pag in-step mo yung faith mo kay Lord at naging obedient ka, humahabol sa iyo yung pagpapala. Amen? Sinong gustong humahabol yung pagpapala sa Kanya? Hallelujah! Laging meron. Makalipas lang ang 2 buwan,
aalis na naman ako uli. Nung pumunta kami ng Amerika sa Canada, 1 week lang ako, pumunta kami ng Vietnam. Sabi ko, hindi ako pwedeng sumuko dahil ang daming mga kasama ko na naghihintay sa akin. Pero the Lord is very faithful na lahat ng mga needs na supply niya. Minsan wala pa nga sila, ako meron na. Why? Because of obedience to God. Hallelujah. Kaya ngayon papunta ho kami ng Vietnam sa April. Uli. Kasabi ko sa mga teachers namin sa school, sino sa inyo hindi pa nakalabas ng bansa, taasan sila ng kamay. Sige, sagutin namin yung pamasahe nyo. Pero manigas kayo, sabi ko. Kung pati yung inyong mga, yung inyong mga pangangailangan, ako pa hindi. Mag-ipon kayo lahat. Eto na. Sabi ko sa kanila, ano, nakaipon na kayo? Ma'am, kulang. Anong kulang? Hindi kayo nag-ipon. Nag-bonus tayo lahat-lahat. Ma'am, nagastos namin. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo? Bayad na ako lahat sila, hindi pa. O anong sinabi ko sa kanila? Sige, kulang yung pera? Yes, ma'am. Sige, bigay nyo kay Lord. Ditigin sila sa akin, mas malaki pa mata nila sa akin. Bigay mo kay Lord. Kasi pag hindi kasya sa'yo at meron kang pinag-iipunan, it means ibigay mo at itanim mo sa gawain ni Lord. Kasi patutubuin ni Lord yun para mas marami kang maani. Hallelujah! Oh, di ba? Etong kasama kong ito, balo siya. Ang tinatanggap niya lang sa kanya, 2,000, yung kanyang, SSS. Nagkataka sila kung bakit ko siya naisasama. Hindi ko siya inaabunuhan, ha? Hindi ko siya inaabunuhan. Tinuruan ko siyang tumayo sa kanyang pananampalataya. Hallelujah. At sabi niya, Ma'am, noon pa pangarap ko nang makarating sa Hong Kong at Macau. Kailang wala akong pera. Sabi ko, hindi, baguhin mo yung sinasabi mo. May pera ka. Wala nga eh. Meron nga. Nag-aaway na kaming dalawa. Tapos sabi ko sa kanya, ganito gawin natin. Basta tuloy-tuloy mo lang yung pagbibigay mo kay Lord. Tuloy-tuloy na, malapit na kaming umalis. Sabi niya, Ma'am, hindi na ata ako tutuloy. Nawala ng pananampalataya. Sabi ko, bakit? Kasi wala pa naman akong naiipon. Ganito, gawin mo. Sabihin mo, maglagay ka doon, huwag kang maghihingi. Huwag kang magpaparinig. Sabihin mo, praise God, I'm going to Macau and Hong Kong. Yun lang, sinabi niya. Yun lang. Nakita ng mga kaibigan niya, uy, punta ka ng Hong Kong? Punta kang Macau? Oo. Hala, swerte mo? Hindi, blessing, sabi niya. Tapos yung mga ibang mga kilala niya na Kristiyano na, sabi niya, I want to plant seed sa pagpunta mo ng Hong Kong. At alam niyo, nangyari mga kapatid, mas marami siyang pera kaysa sa akin nung pumunta ng Hong Kong. Palakpakan mo nga si Lord. Bakit? Sabi ko sa kanya, habang nag-iipon ka, huwag mong gagalawin yung para kay Lord. Huwag mong gagalawin. Pagkatapos, nakita niya may mga kamag-anak pala siya sa Hong Kong. Iba ho ugali sa Hong Kong. Pag nakita ka nilang dumarating ka doon, meron silang pinapauwi sa'yo. Tama ba? Sino sa inyo nagpunta ng Hong Kong na may mga OFW doon na kilala mo eh? Pastora? Ako gustong-gusto ko yon. Pastora, pwede ho ba ako magpadala sa'yo? Sige, ilan? Alam mo kung bakit? May bibigay na sa'yo, meron pang perang ibibigay sa'yo. Kaya gusto ko magbuhat. Oo. Pastora, pwede bang magpadala sa'yo para sa anak ko? O, Ma'am, pwede bang magpadala sa'yo? Sige, ilan? Ma'am, ano lang, mga 1 kilo lang. 1 kilo na yun, meron ka ng 1 kilo din. Meron ka pang, ito, bayad sa luggage. O ayaw mo pa? O, di gusto ko. Sabi ko sa kanya, sobra ka. Ang dami niyang pasalubong. Wala siyang maleta. Umuwi, may maleta. Sabi ko, galing naman. Bakit? Because she obeyed the voice of the Lord. Sabi niya sa sarili niya, noon iniisip ko, sabi niya, na pupunta ako ng Hong Kong, hindi ako mag-OFW. Pupunta ako ng Hong Kong para mag-mission. Nangyari ba sa buhay niya? Yes. Why? Kasi sumunod siya kay Lord. Amen? Kaya estudyante at mga parents sa umagang ito, huwag ko kayong matakot. This is your time. Release. I-release nyo ang para sa Panginoon. At ang sabi niya, pag nirelease mo,
pagkapalain ka ng Panginoon. Last verse. Oh, bilis ko na. Oh, sige, basahin natin Leviticus 26 verse 10. Sige, basa. Cheers. Allah, praise the Lord. Sinong gustong ganyan ang mangyari sa kanya? Hallelujah. Hindi mo pa nauubos yung pagpapala. Meron na ulit bago. Hallelujah. Yan po yung pangako ng Panginoon. Aalisin mo raw yung mga luma para yung mga bago ipapasok mo uli sa kamalig. Yan po ang pangako ng Panginoon. If you are willing and your benefits, if you are giving your first fruit to the Lord. Sa umaga po ito mga kapatid, how do you give to God? Paano kang nagbibigay sa Panginoon? Paano mong binibless ang Panginoon? Are you afraid or are you willing to give it to God? Alam niyo mga kapatid, once na inuna mo ang Panginoon, kayong mga nagpapaaral ng anak, subukan ko na yan. Hindi lang yung anak kong sinasabi ko kanina, lahat ng mga anak ko, naging scholar po sila. Why? Because I obey the Lord. 4 po yung aking anak. Meron akong anak, chemical engineer. Graduate po siya ng UP. Pero nag-aral po sila, wala ho akong gastos. Kasi ang Lord ang nagbabayad ng tuition fee nila. Amen. Hallelujah. Hindi ko ho problema, maski yung pagpapaaral, maski yung kanilang alawan, kasi si Lord ang humihipo ng tao. Naging scholar po yung aking mga anak. Nung una, iniisip ko mag-ipon para sa kanila. Pero nung nakita ko na ang pagpapala, pag binigay mo yung best mo sa Panginoon, si Lord ang bahala sa'yo, hindi na ho ako natatakot. Anong kinatatakutan mo ngayon sa umagang ito, kapatid? Tumayo nga ho tayong lahat sa umagang ito. Hallelujah. Hinahamon tayo ni Lord sa umagang ito. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa umagang ito, anak, I want you to trust me. Nais ko na pagkatiwalaan mo ko. Pagkatiwalaan mo ko sa anak mo, pagkatiwalaan mo ko sa hanap buhay mo, pagkatiwalaan mo ko ng lahat-lahat sa iyo. Ang tanong, gusto mo bang magtiwala kay sa Panginoon? Hallelujah. Gusto mo bang sabihin sa Panginoon sa umagang ito, Lord? Taas mo nga yung kamay mo sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, patawarin mo ko. Yes, come on. God is speaking to you. Estudyante ka man. God has prepared something for you. Magulang ka man. Mainihanda ang Panginoon sa iyo. But you need to obey God. You need to follow the instruction of the Lord. Hallelujah. At habang pina-follow mo yan, kapatid, you will never lack anything because God will supply that needs. But trust Him. Come on, habang nakataas ang iyong kamay kay Lord. Kausapin mo nga ang Panginoon sa umagang ito. Anong pangarap mo? Estudyante, anong pangarap mo? Anong pangarap mo sa buhay mo? Kung sasabihin mo sa umagang ito, gusto ko, Lord, makatapos ako ng pag-aaral ko, Panginoon. Gusto ko po makahanap ng magandang hanap buhay para po matulungan ko ang magulang ko. Obey God. Amen. Huwag kang matakot magbigay ng first fruit mo kay Lord. Dahil pag binigay mo yan, yung pagpapala naroon na. Sige, come on, taas mo, sabihin mo kay Lord yung pangarap mo ngayon sa umagang ito. Nakikinig sa iyo ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sabihin mo kung anong pangangailangan mo. Ano yung desire mo. Sabi na banal na kasulatan, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. But you need to pay. Sabihin mo sa umagang ito, Lord, forgive me. Come on, hallelujah. Patawarin mo ko, Panginoon. Minsan napakahirap magbigay sa iyo, Panginoon. But you are challenging me right now. Challenge mo ko, Panginoon. Nai-step ko yung pananampalataya ko sa iyo. Ngayon, ito ang araw na magbibigay namin ang aming mga first fruit sa iyo, Panginoon. At kung hindi mo pa ibinigay, kapatid, meron ka pang isinuksok na hindi talaga first fruit mo. This is the time. Humingi ka ng tawad kay Lord. At sabihin mo sa Kanya, Lord, I will obey you. Hindi ako matatakot. Come on, hindi ako matatakot. Gagawin ko to, Panginoon, sapagkat alam ko, Panginoon, it breaks the
umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Na patuto kami magbigay biyan, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat pangako mo, Panginoon, kung kami mapapagkatiwalaan mo sa mga maliliit na bagay, Lord, mas bibigay mo sa amin ang mas malalaking bagay, Panginoon. Because you know that we can trust. We can trust you, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng aming mga pangangailangan. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, right now, Father God, hallelujah. Right now, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, come on. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I will obey you. Susunod ako sa iyo, Panginoon. I will follow you, Lord God. I will give my best, Lord. I will give my best first to you. Hallelujah. Oh, Father God, I will follow and obey you, dear Lord. Hallelujah. For I know, God, pag gagawin ko ito, Panginoon, you will open the windows of heaven, Lord. Hallelujah. Makikita mo, Panginoon, pwede ka namin pag-withdrawhan, Panginoon, sapagkat ibinigay namin ang best, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, we praise you. Hallelujah, Lord, we glorify your holy name, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you. Sige, sabay-sabay ho tayong magdeklara sa umagang ito. Sundan niyo ho ko, ilakas niyo ang sigaw niyo kay Lord. Sabihin niyo, as I honor God with my first fruit, my life will overflow. Palakpakan mo si Lord doon sa salitang yon. Hallelujah.